Sino pa? Isa lang? Boy, yun. Big Boy. Doon yun sa ano si ano, Big Boy. Sa bakit magmasining? Wala nang masinig. Oh. Bakit absent sila? Jasper, Jasper. Tandaan niyo ha, pag bagsak kayo sa certificate at saka bagsak certificate, bagsak sa interview, hindi ko kayo bibigyan ng certificate. Maliwanag. Naalala niyo yung si Makmak, yung nandun sa machine shop? Oh, hindi ko binigyan ng ano yan, certificate, kahit pulipid kayo. Huwag niyo akong ipahiya doon sa mga ano ninyo, applyan, employer ninyo. Okay, maliwanag ha? Maliwanag, gentlemen. Yes, sir. Maliwanag. Yes, sir. Yan ang ano tayo para magkaintindihan tayo kaagad. Ha? Kasi ayaw kong sirain ninyo ako, pangalan ko. Ha? Dahil lang yan sa wala sa ayos, binaliwala yung training nyo dito. Hindi ko kayo bibigyan ng certificate kahit saan tayo makarating. Okay? Maliwanag yan. No? Saka ngayon, halimbawa, mag-apply kayo doon sa ano, pay kayo ng certificate. Magkuha kayo doon sa kasamahan ninyo. Halimbawa, kay kulot na certificate. I-ano ninyo, ipa-photocopy tapos i-edit ninyo. Mayayari kayo. Kasi yung number na yan, sa certificate number ni kulot, naka-register dito sa ano natin yan. Ngayon, kung magawa kayo ng ibang certificate number, patay na. Pagtawag dito ng applyan ninyo, anong sasabihin ko? Piki yan. Huwag mong, ano yan, sir, tanggapin. Dahil bugoy-bugoy yan na tao. O di, sinong kawawa? Kayo o ako? Diba? Kayo. Kaya huwag kayong gagawa ng mali dito sa ating training center na sisirain ninyo ako. Pagdating doon sa company nyo na papasukan ninyo, mga wala, nasa ayos yung attitude ninyo, tandaan ninyo kahit gaano pa kagaling yung maghinang, pag wala sa ayos yung working behavior ninyo, attitude, mayayari kayo dyan. Okay? Kaya dito sa ano namin, sa forum ng TISDA sa Cebu, no? Isa sa nag-ano doon, mayroong tinatawag na 8 points. 8 ano siya, no? 8 na strategy na sa pag-ano ng isang skills. Isa doon is attitude. Kaya dito sa atin, 'di ba? 3 letter. As attitude ang priority natin. Kahit mahina ka sa trabaho, ayos naman yung attitude mo. So madali kang turuan, 'di ba? Ngayon, pag attitude mo wala sa ayos, mahirap ka turuan kay ano ka man. Mutulibagbag sa Bisaya pa, mutulibagbag man ka kaya dili man maayo ang imong behavior. Oy, babatiin pala muna natin yung si sa Lanao, yung mama ni Jid, no? Nag-message kay pinost ko, no? Welcome po kayo, ma'am, no? Si Jid is a product natin. Graduate siya ng marine engineer. Matagal nag-Inter Island. Hindi pa nagpunta ng Manila, hindi rin nakasakay, no? So nag-training siya dito. Medyo matagal lang yung matagal lang yung applyan niya sa Manila. Siguro mga umabot din siya ng 2 buwan siguro. Ganyan. Pero at least nakasampa na, no? Nakasampa na. Kaya, yan ang natin dito, no? Pamangkin ni Mrs. Graduate ng Marine Engineer din. 4 years sa Manila nag-apply. Yung si ba? Shout out yan, Jun Agulay. Gawin mo, kailangan yung tip ko sa'yo. Kailangan marating mo yung pagka-chief engineer. Pati si Jid. No? Siyempre, yung niyan, yung tulong ko din to sa inyo, tulong namin ni Sir Fred, ni Sir Asyo, yung share skills namin, na? Kasi yung natin, yung hashtag skills ko, i-share ko para sa future mo. Ngayon, kung ikaw mismo, hindi ka tutulong sa sarili mo para magandang future mo, di wala tayong magagawa dyan. Magtanim ka na lang ng balanghoy. No? Kaya stricto tayo dito dahil pagdating nyo doon sa company, doon din kayo pupunta. Talagang yan. Huwag mong sabihin na ikaw ng oras mo, mag-sit ng oras mo. Kung anong oras yan ng trabaho, talagang 15 minutes. Nandyan ka na. Ganon din kayo. Pag nasa Japan, lambis kayo, ay talagang mayroon pa kayong 15 minutes stretching dyan. Mag-stretching kayo. Every day yan.
Exercise. Stretching. Ganon din kayo pag nasa barko kayo, bago kayo bababa sa engine room, mag-stretching din kayo. Kasi yung mga ugat-ugat mo dito, bigla kang buhat ng mabigat. Tapos wrong position pa. Ano bang tama na position pag naglifting ka? Ano pangalan mo? Christian? Adrian. Ano bang tama na position pag naglifting kayo ng object? Halimbawa ito, halika dito. Halika dito. Ito. Ilang kilo ka ba? 57, sir. Oh, palagay natin 40 kilos ito. Oh, dito ka. Halimbawa, oh. Anong proper na pag mo diyan lifting? Kasi maraming na-injured na mga seaman. Ben, sir. Ben. Oh, anong klaseng bin? Ibin mo yung Oh, bakit ibin mo yung hawak mo? Mali yan. Tuhod mong ibin mo pare. Malaki bang bayag mo? Ayan. Good, sir. Ay, good. Ano niya? Ibin mo yung knee mo. Oh, isauli mo muna doon. Mumi, ako pang ma-injured dyan. Ha? So, ibin nyo yung dalawan yung knee. Mayroon tayong dito. Nawala na yung poster na Mayroon akong ganyan poster. Dati, dinikit. Iwan ko, nasaan na yun? Ha? Parang nandun din sa machine shop. Ha? Doon sa may Ibibin ninyo yung tuhod ninyo. Hindi itong balakang ang ibin nyo kasi mayari kayo dyan. Pwede kayong ma-disable. Bali yung hawak nyo. Kahit ano pa kalaki yung katawan nyo, pagbikil yung nyo. Ha? Bad positioning ng katawan nyo, mayayari kayo dyan. Ha? Alala ko tuloy yung first engineer ko na Koreano. Una kong barko. Mabigat man yung pipe. Siyempre, hirap. Filipino, no rice power. No rice power daw. Too much eating rice daw, no power. Asya. Pag niya ganun, pumitik yung dito. Bagsak. 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 Sabi ko, Korean people, no rice power. Patawag ako ng sikan officer. Pinaano siya ng stretcher. Wala man. Uwi. Uwi talaga. Uwi. Too much kimchi. Kaya yan ang Kaya bantayan ninyo na isa yan sa delikado. Lifting procedure mo, mali ka, mayayari ka dyan. No? Isa lang yan sa mga trabaho ninyo sa barko na dapat yung bantayan. Wala yan sa ibang training center. Maniwala kay sa akin. Wala yan. Babatiin na natin yung mga mga followers, viewers, subscribers sa ating YouTube at saka sa Facebook. So, last Monday, 24, 25, doon ako sa Cebu, di ba? So, ang team ng doon, TISDA Human Resource Skills Development is ang nila is risk for the future of Tibet. No? Ibig sabihin, lumba ito sa lumba sa kaugmaon, no? Sa mga technical vocational nga training schools, no? Or trainees, mga kamo, no? The future. So nabilong na diri na dito ang AI. Mga artificial, mga robot, no? So naay dito ng mga machine, no? Yung simulator na lang mag-welding ka, wala ka ng gastos welding rod, dili na mapasok si wrench, no? Pilag ang isa ka machine. Mga pila wrench. Mga magkano kaya? Magkano kaya, Mihorada? Yun, sir. Milyon, 2 million lang naman. So bilhin lang tayo ng 6011, Sir Fred. Di ba? No? So yun ang dyan, no? Yun ang isa na doon sa forum, pero wala man akong time, hindi ako part doon sa tawag niyan. Yung program, no? Hindi ako part doon sa program na magsasalita, so hindi ako nakapagsalita. Pero sayang ba, no? Sayang. Ito balik na lang 'to ng mga tao sa no? 23rd Human Resource Skills Development. Babatiin pala natin TISDA family sa whole Philippines, no? Ito mga PhD, PhD lahat, mga PhD, mga na yan, no? Mga veterano.
Pero ang tanong, kaya nila yung nagawa ko. Mister, ano pa ang pangalan mo? Christian, sir. Christian. O si Christian from Bohol. Ang tanong, ito ng mga tao, ilan kaya ang nasima na pa-abroad nila? Ilan ang landbis? Wala, hindi naman tayo nagmamayabang. Pero ito, kahit graduate kayo ng ano pang kurso niyo, tatalunin ko kayo sa applyan pag kumpleto yung NC ko at saka skills. Diba? So, dapat talaga is, ano kailangan? Diba? Skills, multi-skills in preparation sa inyong future. Hindi lang ismaw ka, NC1, NC2, NC3, NC4. Ano ba yung NC4 na ismaw? Any idea, Mr. Numar? Kay, ano mo, kababata mo si Kwan? Kapitbahay mo ba ito, ano? Ha? Regular kami yan, sir. Sa Isla Manila, sir. Pero siya ang naging ganyo sa'yo. Hindi mo nagbabayad yan. Libre ganin. Libre ka, tumama nga ng luto yan. Tumama ng luto. Iwan ko kung hindi magka-amnesia yan, Sir Fred. Swerte nga, sir. Way gasto. Oo. Way gasto na. Wa pa'y. Ganyan lang buhay talaga. Pero last na yun na last na yun na raffle natin. Wala nang ano lang, mayroon lang discount na raffle natin. O para pala sa gustong gustong mag-training ng fitter, mayroon na tayong 92 fitter on board, no? Foreign vessel. No? 92 at saka 95 na ba dyan? Tapos yung land base natin, mayroon na tayong New Zealand, Australia, Canada, UK, Japan, at saka Taiwan. Korea, wala pa tayo, no? Taiwan, mayroon tayo. At saka Middle East, isang Middle East. Shout out pala yung scholar natin dyan sa Middle East, si Domingo. Sino ang pangalan nun? Si Juan. Yung Sugarol. Iniwan ko, kalimutan ko na. Basta kayo libre, makalimutan ko na kaagad. Nagpunta dito yun, wala. Nagpunta, magkano lang yung pira niya na mayroon nang pinadala siguro sa mother niya. Itong online na sugal. Yung online ba na sa cellphone ninyo? Scatter. Sabong, dyan. Wag kayong, dyan. Wag kayong sumubok dyan. Mayayari yung kinabukasan nyo dyan. Okay? So, wala na siyang pangbayad. Wala na rin pamasahe pa uwi. So, siyempre, nandito na siya. Tinulungan na lang natin. Tinapos ang training. Kinuha pa natin ang Seaman's Book. Oh! Si Domingo. Ano bang pangalan nun? Nasa Middle East siya ngayon. No? Tapos sabi niya, na daw siya, nag-ipon na siya para pangkuha ng mga ibang training certificate. Okay? So kayo, tsansa na ito ninyo dito. Siguraduhin niyo lang na itong darating na mga interview sa inyo, talagang na yan. Simula sa umpisa, pag-training ninyo hanggang last natin na mga topic, last na kurso ninyo. Kasi bandol man tayo dito, isa-isahin ko na kahit abot pa tayo ng 2 oras na interview. Kasi mayroong nagpunta doon sa Maynila, nabagsak sila sa interview. Okay? So, ngayon, talagang siguro mga 2 oras kalahati dyan, interview, bawat isa. Sir. 8 oras naman yung natin. Tanan certificate siya may hatag. Oh, isa-isa. Okay? Anong unang interview dyan natin? Anong unang interview kaya? Ano sa training peak? Kung pulipid na ba? Kasi meron tayong nag-training dito, Meron, hindi naman sa Di ko lang banggitin pangalan. Nagbayad lang siya ng magkano? Parang 14,000 siguro yon. Kumuha ng masining. Kumuha ng gas welding. Kumuha pa siya ng basic na 1 araw o 2 araw yata na nagbakla sila ng doon. Parts familiarization sa engine. Tapos umalis na. Kasi nasulsulan siya doon sa kasamahan niya. O certificate niya ngayon? Pikiin niya yung certificate na na sa kasamahan niya. Mayroon mang number yan, serial number. Ay once mag-message yung ina-applyan niya, mag-verify, tapos na. Bakit ako magsabi ng totoo? Hindi naman yan, hindi, nagpunta ka dito, hindi naman yung mo, binugoy-bugoy man.
Alam mo, marami ditong bugoy-bugoy. Mayroon pa nag-training dito, 2 buwan. Ni piso hindi nagbayad. Dinala pa yung safety shoes natin at saka coverall. Pero ewan ko, buhay na ba yun? Ano ko yun? Yun ang unang na ano sa pag-renew ng barang ko, Sir Fred eh. Wala rin. Wala rin. Pag ano kayo, magbugoy-bugoy. Kasi ito, kaya nga natin na diyan ka muna. Ay sir, meron naman kayong C1. Ay hindi, back to zero. Kahit ilang years pa kayo nagtatrabaho sa shipyard, ito pala, paalala sa ating mga gusto mag-training. Kahit ilang years pa kayo magwi-welding sa shipyard, back to zero pa rin kayo dito. Bakit kaya? Bakit? Kasi experience ko na dito na galing ng shipyard. Yun pala, tagahakot lang ng scaffolding doon sa shipyard. Hindi naman pala welder. Si Edmond. Shout out, Boss Edmond dyan. Isa natin yun. Yung nalulong din sa, ano tawag nito, yung, sugal-sugal ba? Oo. Ay, siyempre, nandito na siya. Pinatrabaho ko rin sa machine shop. Tapos sa training niya. Kinuhanan ko na ng Siemens book para at least maano na lang talaga pagdating na ng Maynila. Ay, pagdating ng Maynila, na tama-tama naman may sa kanila, uwi ng Pangasinan yun eh. Mayroon naman nag-hiring ng para Saudi. Iwan ko, driver yata siya doon. Driver o ano pa rin. At least maano niya doon. So yun ang ano dyan. So balik-balikan natin yung topic doon sa Cebu ng mga kwan. No? Isa sa ano doon is yung attitude. Talaga. No? At saka ano yan, dapat hindi tayo makontento sa isang skills lang. Kaya talagang, pag-uwi ninyo, upgrading or upskilling. No? Kayo ng training course ninyo. Ano na naman, lalo na yung mag-graduate ng 4 years course. Ito. At saka ito, 4 years, di ba? Pwede kayong ng safety, training course sa safety. Para magiging safety officer kayo. Welder na kayo, safety officer pa, yan ang advantage. Di ba? Tapos pag na naman, every ninyo, bakasyon mag-training kayo. Hindi ka welding inspector. Welding inspector. Di ba? Sa welding inspector, kailangan memorize mo lahat yung mga na yan. Welding symbol. Mga piping engineer, pwede kayo Alam niyo ba sa offshore kung kaano kalaki ang sahod ng mga welding inspector at saka yung mga QC, tsaka safety officer? Magkano ang sahod ng safety officer? Ang laki kaya. Siguro dito sa amin sa offshore, mga puti kasi yan dyan, mga $10,000 a month. Pilipino, pag nasa mga $7,500 per month. Safety officer. Di ba? Yung mechanic nga, tag 350 up to $690 per day. Lalo na kayo pag mapunta kayo sa Australia, nandun kayo sa oil and gas industry. Ay wala na. Mayaman na si Papa. Land Cruiser na service nila, Sir Fred. Sa akin, multicab lang. Sa kanila, Land Cruiser na. Ito si Kulot. Pagpunta ito ng Canada, baka Lexus na ang service nito doon. Pero kailangan nyo muna talaga. Talagang focus sa training, focus. Tayong 2 hapon, kala nila siguro, pasado na sila sa nila. Pasado kayo sa actual. Ay sa interview natin, at saka exam natin, i-examine ko man kayo. Kayong mga landbase, i-examine ko kayo. Pati din siya itong nito, mga Peter. Mayroon tayong institutional assessment. Ano yung institution? Dito sa school natin, prior din kayo mag-assessment doon sa instituto ninyo. Ready ka na ba, Numar, sa mo? Interview ngayon? Bakit nag-t-shirt ka lang? Mana? Interview na ba yun sila, Sir Fred? Nag-training naman sila ito sa Davao. Kailan na interview yan? Katong pag-graduate nga ihatag mo sana. Hindi pa yun, hindi yun. Ano yun? Initial pa lang yun. Kaya nga, initial interview eh.
Kaya, di ba, may ano ko, initial interview. Final eh, karon. Ay, yung final interview, wala pa naman. Initial pa na yun. Ay, sa kay Sir Fred, initial. Sa akin, initial din. Ay, yung final ko. Kaya sabi ko sa inyo, sabay-sabay kayong apat, hindi yung pa isa-isa. Ilan ba kayo nagpunta doon sa ano sila, sinong grupo mo doon? Apat pa yung nandun? Hindi pa nga naka-interview si Ma'am Jean eh. At saka si Ma'am Nia sa inyo. So yan ang ano natin, no? Mayroon na mga alis next week. Yung mga product ng Good Choice natin. O red horse muna kayo dyan sa Manila. No? Mayroon nang alis. Meron na nang pauwi. Ito pauwi. Yung isa kong electrician dito, si Hill, parang pauwi na rin yun. Electrician ko dito, ilang years yun, no? Building electrician ba? So, siyempre, mabait, masipag. O, ayos yung attitude. O di, tulungan natin. Magkano ang sahod ni Hill? Parang 2-3 din, $2,300. Nasa livestock. Ano ba yung livestock na barko? Anong karga niya na, Junil? Ha? Mga animal. Ha? Mga animal. Oh. Mga hayop ba? Oh, baka, tupa, no? Baboy, mga buaya sa Senado. O yan. Congressman ng mga buaya, karga doon. My God, nahit na naman tuloy ako, Sir Fred. Dapat sila parang Di ba? Kapit na mag-1, sir. Kapit na mag-people power, sir. Shout out, BBM. Ayusin mo bunganga mo, BBM. Ngiwi-ngiwi man minsan. Parang tinamahan ng welding rod. Tayo patay kay waya-waya nito eh. Daming shabu ngayon ha. Wag na wag yung subukan yung drugs. Yung pamilya niyo, kaya ano na. Dapat yung mga Sir Fred, pala, yung mga congressman, mga kumukunta ng droga, dapat maging adik lahat yung mga nila. Maadik lahat yung mga anak nila. Pati senador, maadik lahat. Marong mga dyan, congressman na dating mga NPA, nagtataka ako sa gobyerno. Yung mga NPA dati na naging congressman pa. Mag-NPA kaya ako, kulot. During Marcos time, senior, mga kababata ko sa Surigao, ubos ka NPA, ako hindi nagpadala. No? Ubos na rin sila ka IRP. Hindi na sila nakainom ng malamig na San Miglite. Wala, talaga Pilipinas. Kaya kayo, magsikap talaga kayo. Ha? Lalo na Mihurada, apat ba yung asawa mo? Ha? Tatlo lang. Isa-isa lang. Ilan bang anak mo, Omar? Ilan na? Dalawa. Kailan kayo punta Manila? Mga January or itong December? Timingin nyo kasi hiring. Yung kaso ano man kayo, small lang. Mayroon kayong Gmaw sa nyo, sa Surigao? Wala. Gitaw lang. Kailangan kasi Gmaw, Ipkaw. Gmaw, Ipkaw. Lanbis. 100, 50 na Hal Peter at saka yung kuan. $150,000 ang stock ko. Ano na? Ay. 60 ka wilder. Ito yung may...
Shout out niyo muna mga girlfriend niyo sa ano. Okay, nandiyan na si Ma'am Maritzo. Good morning Ma'am Maritzo dyan sa Japan, no? Good morning Buyit. Si Ma'am Pililak. Good morning Buyit dyan sa Australia. Hindi pa na ano yung email lang ano niya, employer. Si Ma'am Pililak Corti, yung may-ari ng plug line placement agency sa Australia. Kung gusto ninyo, IPCAW fabricator, mga heavy mechanic, at saka yung butchery, nandyan, i-contact nyo yung plug line placement agency. No? Sa Australia base yan. No? Mayroon na tayong isang welder nandyan sa Australia at yung dalawa, pasunod na naman si ano tawag nito, yung si Jimmer at saka si shout out Jimmer Tubusan at saka si Platitas. Platitas, imbilalat yata yung sinampahan palagi eh. Wala. Mamalas talaga kayo pag imbilalat. Ha? Yung Felix yun, mag-consing, sabi na set out, mga save yan sa good trees. Karoon yung kuhan, karoon. Ngayon? Si Johnny, shout out Johnny. Hindi yung imbilalat sampahan mo pare. Wala, bagong panganak pa yung asawa niya yata noon eh. Ngayon? Si Johnny? Uy! Si Lakay ba, si Lakay? Johnny Felix. O nga. Nakasampa na ba? Shout out Johnny. Tingnan mo yung ano natin dyan. Wala, hindi ko maano kung sino nagpa-shout out. Nakasampa na ba yon? Si Johnny Felix? Bago lang yun ah. Sampa nakalakay. Ha? Sir Jikas lakay. Oh. Uy, ito, shout out muna natin nagpa-shout out sa atin. Lakay, set out, Lakay! Si Denver John Robles. Ito yung graduate siya ng BSMT na hindi rin sipa-sipa din ng lata sa Maynila dati. Johnny Felix. Oy, Sir Bangag si Karga. Ano ba ito? Livestock. Livestock yun yung barko ni Hill na yung electrician ko dito na sahod din siya ng $2,000 mahigit, no? Nakalarga ka na ba, Johnny? Si June Lagahit. Good morning, boss. Si Yus Tabi, ito yung magti-training, nagpartial na to, na ano to sa natin sa tawag nito, yung kaning promo nakabil. Oh, gihigugma kita, muwa. Oy. Ayos to siyan. Felix, sino gihigugma? Mayari ka sa asawa mo, si Ma'am Nia, tiki na yan, di na pwede yan. Si Ma'am Jean, ganun din. Oh. Uy. Oh, maroon magbisaya na si Lakay eh. Tinuruan yata ning dyan na kalukuhan eh. Ay. Yung mga pala, salita ninyo sa barko, Tagalog. Pag may Tagalog doon sa ninyo, sa makina, halimbawa sa makina, huwag kayo magsalita ng Bisaya, ha? Ganon din, sa crewmates ninyo, pag may puti na foreigner isa, huwag kayo magsalita ng Tagalog. English speaking. Okay? Hindi yung may foreigner na isa tapos nagsalita kayo ng Tagalog. Hindi yan. English speaking kayo. Kahit binugang yung English ninyo, basta at least hindi siya makakuan ba? Hindi siya mamaya ninyo. Libak na ba sa Bisaya? Paano ba sa Tagalog? Minamaritis ninyo na siya. Marlo Panganiban Aruho. Shout out boss. Saan ba yan si Marlo? Shout out boss Marlo. Sama ni? Gilmar. Ano na ito? Nandyan sa Maynila na to. Shout out boss. Pag tumama ako ng loto, nandito ito siya nagtatrabaho temporary ngayon. Yan ang maganda. Pag nandun kayo sa Manila, tatrabaho para at least, while nag-antay sa inyong apply, trabaho. Trabaho siya sa ng mga armored, yung bulletproof. Pwede ba bulletproof ko yung multicab, Gilmar? Oh, Gisrael Samson, watching. Shout out boss. So yan ang natin ba? Yun ang discarte nyo sa Manila. Mayroon ka bang boarding house na doon, Omar, sa Manila? Hanap pa, oh. Kaya gusto ko sabay-sabay kayo dito magpunta para isang bagsakan na natin final briefing. Hindi ngayon para kayong ipis na pa isa-isa. Di ba? Wow, kaya yan tayo, Sir Fred. Final interview. Kala siguro nila tapos na yung final interview, mayroon pa.
mayroon nga bumalik na naman eh. Sir, ano ba yung ano? Anong ba? Tapos na tayo ng interview. Kaya kulang pa pala yung interview ko sa inyo. Sir Jim, kumusta si Chip Insipor? Nandoon, naalis na sa ano, Pizza G's. Wala, ikaw, papatay-patay ka. Kaalis na yun si ano, malaki pa na sahod, 2-3. Si ano ba, yung si Sarge. No? Di ba mayroon kayong isang pulis na nag-ano, sino yan? Iyo mo. Nakasabay ba doon sa BT? Ayos. Ha? Okay, dapat isang ano lang tayo para isang... Oh. Isang bagsakan lang. Isang kiss. Isang hilira lang, pwesa isang bala lang. Isang No? taon na kuan. Si Sir Pid, nung pumasok si Sir Pid nagturo last year, itim pa lahat ang buhok. Ha? Ngayon, puti na. Mas marami pang puti kaysa akin, eh, oh. Si Sir Pid, sa bagay, blandi-blandi. Blandi-blandi rin, eh. O, shout out sa inyong lahat dyan. Ano? Marlo. Panganiban. Taga saan ba yun? Marlo. Shout out Bruce Tampos nandyan sa Japan. At saka si Kabakal Edward Nalya nandyan sa offshore. At saka si Pedrong Kuyakoy. Shout out, boss. Iskabinjing, di ba? Pumasok si Pedrong Kuyakoy sa Iskabinjing. Ganun din kayo. Huwag niyo sabihin na, Peter ako, official ako, hindi ako papasok dyan. Ha? Pero ikaw, mag-jita-jita ka, Mar, kasi mahirap sa ano, yung Iskabinjing trunk doon na ano, sa may piston side. May ano doon, lilinisin mo. Ipasok mo talaga yung ano mo doon kasi dudukutin mo man yung mga sludge doon. Punasan mo ng diesel. Kailangan walang maiwan na estopa. Trapo ba? Ha? Ikaw, Peter, ikaw ang last na mag-inspeksyon bago si first engineer. No? Ikaw muna, isa-isahin mo yung bawat cylinder kung wala bang estopa na iwan or doon sa may mga ano niya, yung parang anong tawag niyan, yung hasang-hasang niya doon, ano, mamaya may nasiksik doon na estopa. Trapo ba? Bulang side, sir. Oo. Kaya na yung side ito na idukot-dukotin. Oo, na? So yan ang ano dyan, papel mo. Ikaw talaga, bago si first engineer mag-inspection, ikaw muna, final check. Ganon din sa mga crankcase, ha? Maglinis kayo ng sump tank na ano doon. Bearing inspection kayo. Experience ko yan, Sir Fred, na nag-ano kami, ng Sabado nights, grabing inuman. Chief engineer, first engineer, lasing talagang lasing, as in lasing. Sus, nag-message man yung ano, principal na mag-ano ng inspection sa bearing. Inspection. Tapos pipicturan, mag-ano, talagang isa-isa. Bawat bearing, ano. Nako, patay. Chief engineer, lasing. First engineer din, taga Iloilo na ano ko, lasing. Ito, ako, alam mo naman ako talagang lasing ako, pero hindi talaga ano lang. Alalay lang ba? Ako ang nag-ano doon. Nandun sila, chief engineer, nakagano na sa crankcase, oh. Siyempre, inspeksyonin mo yan. Ikaw, ano, kung wala bang mga tools na naiwan dyan sa loob ng makina, walang trapo, ha? Basahan man yan, tawag niyan trapo ba sa Bisaya, pero sa Tagalog, basahan or rags. No? Kaya yung mga t-shirt na luma, mga brief ninyo, gugupit-gupit, pamunas na yan doon sa ano, sa engine, makina. No? Kaya kayo, pag may inuman na barko, no? Alalay lang yung tagay ninyo. Huwag yung sobrang lasing kasi mamaya may emergency ba? Mayayari kayo dyan. No? Kailangan alalay. Ganon din kayo sa mga landbis, ha? Huwag kayong kakampante na walang trabaho ngayon. Kasi alam mo naman, pag paborito ka, kahit Sunday yan, tatawagin ka niyan. Hindi mo sabihin na, ay, Sunday ngayon, di ako magtatrabaho. Relax muna ako ngayon. Alas 2 na akong matulog kasi bukas, linggo man ngayon. Nako, patay. Alas 6 pa lang, nangatok na si ano, may tawag na. Wiper. Pete, gising ka muna, kay may ano. Sabi ni first engineer, may sumabog na pipe. Overtime ano ka muna, overtime man. Ngayon, wala kang tulog, lasing pa. Patay na. Kasi may mama, ma'am. Pag-bulbul ka
trabaho. Huwag kayo magreklamo. Tandaan ninyo, wag kayo magreklamo dyan sa trabaho ninyo. Kaya kayo nandyan sa barko dahil sa trabaho. Kaya kayo nag-abroad para sa trabaho. Walang ano yan, walang pinipili na araw yan. All Monday, kaya nga expected kayo all Monday yung trabaho sa barko eh. Puyat, pagod, yan, nandyan, hindi kayo makakain dahil maalon. So yun ang ano dyan sa pag tayo isang nagmasiman. Pag nagsiman kayo, kailangan matibay ang puso ninyo. Hindi pwede sa yung puso na pusong mamon, hindi pwede yan. Pag iniwanan kayo ng siyuta, tawanan nyo lang. Diba? Iniwanan ka ng asawa. Diba? Alanganin man na iyak ka na, iniwan ka na eh. Iyak ka lang, pero sabay tawa. Diba, Sir Fred? Tawa ka dahil makatikim ka naman ng ibang Barbie Imperial. Ay, anong gagawin mo? Kagaya ng iba na tumatalon sa dagat. Kinain lang sila ng pating. Tinawanan lang siya ni misis niya dahil, ano man? Wala. Kawawa yung pamilya ninyo. Ganyan, part yan sa part yan. Pag na tayo nag-abroad, part yan sa natin. Sugal yan. Yung pamilya natin maiwan sa Pilipinas, meron ka bang asawa na madatnan or girlfriend? Ganun naman din yung ikaw naman, sugal ka doon, madisgrasya ka, isip din yung pamilya mo, makauwi pa ba yung husband mo na buhay? Very risky kaya, sakay ka pala ng eroplano, galing dito sa airport, papuntang Manila, risk na yan. Kayo, galing sa Bohol, nagbarko kayo, di ba? Oh, risky na yun. Nalubog yung barko, kinain ka na doon ng pating. Risky. Paglabas nyo dito sa training center, tawid ko rin sa kabila. Dahil iniisip mo yung nabundol ka ng multicab na reckless driver dyan. Ganyan yan. Kaya anong gagawin? Arsa, ang tawag no? Apelido mo? Oh, anong gagawin? Safety first. Mag-pray kayo palagi kay Lord. Tapos sabay tingin ng magandang chicks. Every morning, sir, mag-pray, mate. Oh. Ako tuloy nga, ikaw mag-pray. Dili mo mag-pray. Ay, wala. Hindi bigay certificate. Kailangan mayroon pa tayong isang certificate dyan. Yung prayer certificate. Prayer certificate. Eh, ganun din. Pag nasa kabarko ka, mag-pray ka rin ng sarili mo, bay. Di mag-pray. Ako ingin kung ikaw mag-pray yun. Wala. Di mo pray. Ay, paano natin muna to sa kay Brother Kibuloy? Anak ng tipaklong talaga, oh. Manalangin lang para masiptita. Oh. Manalangin. Short lang naman yan. Pwede naman silent prayer. Oh, di ba? Saan ang mas barko? O mayroong Gisrael Samson. Shout out. Oh, watching. Oh, si Bisri Galjanon. Man dyan, nagpa-shout out. Oh, boss, Bin, Gisrael, on board ka na ba o nandyan ka pa sa Sibagat? No? Nandyan yata ito sa Manila. Salamat sa coverall. No? Sino bang nagsuot ng coverall ni Ben Gisrael? Yan ba? Talagang 2.5 yan, ha? Meron ka ng safety shoes, kasi lang safety shoes mo? Oh, isuot mo ng safety shoes mo. 7:45, dapat magsuot na rin kayo ng safety shoes ninyo. Kasi ganun din sa barko. Tapos, off din nyo, alas 5. Tanggalin nyo lang yan, alas 12. Balik naman, alauna hanggang alas 5. Eh, pag nasa offshore kayo, 5:45, naka-safety shoes ka na. 6:15, saka mo alas 12, tapos 6:15, saka mo tanggalin yung safety shoes. Wag kayong pumasok sa akomodasyon doon sa kusina, nag-safety shoes kayo, ha? Naka-coverall, mayayari kayo ni Chief Cook, ni Mayor. Wag. Kailangan malinis. Pumasok kayo doon, kayo, pwede mag-short pant, pero sapatos. Yung chinilas, dapat mayroong ankle support dito, yung parang Crocs, ha? Ankle support, bakit kaya hindi pwede yung sungkit? Bakit kaya, Junil? Huyog.
Mahulog. Ha? Mahulog. Bakit, Rins? Bakit kailangan mayroong uncle support? Kasi di matanggal sa buzzer. Oh, ano pa? Bakit, Engineer Wanwan? Bakit hindi kailangan, hindi yung Bakit? Ha? Oh, masuko si Kapitan. Bakit kaya magalit si Kapitan? Ano? Kalba? Ano sir, kanang purpose na para ini po dinalian ba? Unsang dinalian? Kas advance? Kaya may inigdagan kasi di ba nadali tanggal. In case of emergency, magtakbuhan, hindi ka maano. 'Di ba? Kasi kayong sungkit, ay. Kaya nga ako sa barko ko, inuugali ko na yan naka-rubber shoes. Kumakain, pagtapos naka-rubber shoes. Or talagang pinakaano na yan, hindi ba nyo ba nakita yung kumain ako dito sa offshore na para akong artista na si Juan? Sino ba yung gwapong artista, Trents? Ha? Joshua Garcia? Hindi ko kilala yan Ayan Villas yun. Matanda naman yan, boss. Ako, kumartin na lang sir, kung kumartin. Ay, may bata naman yun din. Kailangan nga, pag nasa kayo, kayo talaga, bihis, polo. Or, huwag kayo mag-sleeveless, Tandaan ninyo, Huwag kayo mag-sleeveless dyan sa kainan. Kasi mayayari kayo, lalo na yung kapitan na stricton, mga academy, or chief engineer, sisitahin kayo niyan. Kailangan t-shirt, kung pwede, polo. Hindi naman yung t-shirt na bitas na yung kabilang balikat. Siman kayo, sumasahod kayo ng 100,000 a month. Anong dapat na damit isuot mo, waya-waya? Polo sir. Polo na lakos, buaya, yung Crocs. Di ba? Saan ka makabili ng Crocs? Parang sir. Sa House of Representatives. Daming Crocs doon. Mayroon pala doon na mahal pala yun, Sir Fred. Doon sa yung Cebu, sa waterfront, mayroon doon. Tingin ako doon ba? Sus. 7,000 mahigit man yun, yung may collar. Iwan ko, sinumar kaya, mabigyan kaya tayo nito. Kasi ito, order ko sa Shopee, 159 159. Pero maganda rin, napagkamalan ako ng konduktor na bachelor Yung series. Sir, saan ba punta ba ng Tagum na bus? Hindi naman ako konduktor, anak ng Shukoy talaga, Wala sa ayos. Ay. So, siyempre, hindi naman, kahit hindi mamahal, basta may collar. No? Huwag naman yung, kaya nga pang... Sir, si Omar. Mar siguro? Kung magkahuna mo na pamayan sir, pag nasa Hindi lang ako magsalita. Hindi ako magsalita. No comment ako. Kasi alam mo naman yung waya-waya. Oy, shout out mo si Barbers, yung 499 million. Ilan ba yung million drugs doon sa Wala ka na sir? Hamok pala siya po doon sa Kaya bumaba ka na dyan sa kwan. Puro pag nanakaw. Hamok na siya po yun. 400 million ba yun? Parang nakita ko na Pero totoo yun kasi imposible naman na hindi sila ng kwan. Karaga rin yun. Dami na rin siya po Kaya yung mga trabante ko dati na mga adik-adik, patay na. Ilan na lang yung nabuhay. Neil, Kevin, Pasilan. Siya from Visayas. Diyan ako sa Cebu kahapon nung isang araw, boss. Wala, walang nakakaalam. Leopard Moran, ito si Moran parang to natin, trainees, no? Isma Lariba, anong balita? Medical na dyan, wag papatay-patay. Ito, scholar natin to Magka-amnesia din siguro itong taon na to. Isma, magaling na yan, welder yan. No? Dati trabahante ko. Scholar yan sila. Kaya yan ang ninyo. Ito, very important. Ito na mga, topic, lalo na sa inyo, mga landbis. No? Landbis, talagang very important ito. Isa ito sa mga ini-interview, lalo na pag nag-interview sa inyo yung may mga background sa welding course. Mga engineer kasi, alam nila yan, mga welding symbol. Kaya yung nag-interview sa atin ng Australiano, karamihan tinatanong yung nabagsak natin regarding sa welding symbols. No? Saka anong klaseng bakal gagamitin mo, ilang millimeter,
Anong wire gagamitin mo? Anong gas gagamitin mo? Halimbawa, maghinang ka ng aluminum. Ano pang apelido mo? Gayo. Dayo. Ano, maghinang ka ng aluminum na Jimaw gamitin mo? Anong wire ang gagamitin mo? Stainless, pwede? Pwede? Diyan. 2 years ito mag-training dito sa atin. Anak ng syuko, hindi kayo nag-research eh. Siyempre, pag aluminum na plates, aluminum wire din. Uy, may nagpa-shout out pala sa atin mayroon pala sa Jitaw. Yung nabili nila na Jitaw na machine, hindi nila taga Cebu, hindi nila gana-gana yung Jitaw nila na hininang na aluminum. Sabi ko baka hindi yan high frequency, no? Tsaka yung rin nila, Ikaw, sir, na pang-aluminum? oh, Take? tig. Basta dili ECDC niya. Hindi pwede. Oh. Kaya baka hindi high frequency, no? Wala nang kabutang na ECDC, sir. ECDC, no? Kasi ano man yan, i-reverse mo man yung torch mo doon sa negative. Di ba, Sir Rasyo? Yung ground mo, ilagay mo sa positive. Ganon din kayo pag nag-welding kayo ng aluminum na ismaw doon sa barko, ha? I-reverse din ninyo yung kwan. I-reverse ninyo. Ha? Lagay mo sa kwan. Kailangan malinis. Ipe-preheat mo rin yung aluminum plate mo. Okay? Aluminum electrode din gagamitin ninyo. Tapos, yung purasan o ganang asiton. O pag walang aceton, anong gagawin? Grind nyo lang. Ha? O shout out pala boss, yung sa akin kahapon, kagabi humingi ng tulong na yung machine daw niya, nabili niya TIG. Ha? Hindi niya mapagana-gana yung kasi may project siya na aluminum railings. Sabi ko, baka hindi yan high frequency yung mo. Tsaka yung mo rin, yung wire, pillar wire, pang aluminum din. Okay. Kevin Pasilan. Bisayas yan, no? Ramil, shout out Ramil, Pilapil, Bulinas. Uwi ka na ba o diretso? Huwag ka nang umuwi, pare. Yung pamasahe mo, alam mo na ang gagawin. Kasi mag-eroplano ka, di ba? Misis mo na lang papuntahin dyan sa Manila, no? Kasi alanganin ka natin, di ba? Ano ba ngayon? Sa tin yung alis niya eh. Magtrabaho ka na lang muna dyan para may pambili ka ng Red Horse. Uwi ako Butuan, sir. Uy, ayos. Pizza size pa, alis ko. Pizza size pa. Ingat sa biyahe, boss. Mahal pa naman yung ticket sa ngayon, aeroplano. No? Salamat sa iyo, sir. Walang anuman, welcome kayo. Importante, nabigyan ko kayo ng tulong. Kasi shotgun palaging man yung shotgun, security guard, yan sa mall. Nagiging Peter. Wag mo lang yung, mamaya ito, baka ang problema ko, baka magpabricate, magturno ng shotgun baril doon sa barko eh. Marunong na magturno, gagawa na ng niya ba? Huwag lang ibangga yung liquid. No? Ibangga. So yan ang dyan, yan ang very important itong mga welding symbol. May nabagsak tayo. Sino yan? Sagutin mo nga yan dyan muna. Yan.